Italy, may 200 tuta na tinangkang ipuslit ang nasagip. Nagmula sa bansang Hungary ang truck na may dala ng mga tuta. Kaawa-awa naman ang mga tuta na lahat may purong lahi. Ilan sa mga ito, 1 buwang gulang pa lamang. Tinataya sa 230,000 euro o katumbas ng halos 13 milyong piso ang halaga ng mga tutang nasagip. Iniimbestigahan na ang 2 Italianong nagpuslit sa mga tuta noong 1 linggo. Mahigit 200 asong ipupuslit din ang nailigtas doon. Sinabi ni Justice Secretary Laila de Lima na may alitan umano ang tinambangang NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda at ang nasibak na hepe ng NBI na si Magtanggol Gatdula. Samantala, ang kampo naman ni Gatdula ay ginigiit na walang basehan ng tila pagdidiin sa kanya sa nangyaring pananambang. Nakatutok si John Consulta. Mistulang pinaliguan ng bala ang SUV na ito na gamit ni Deputy Director Reynaldo Esmeralda matapos pagbabaralin ng riding in tandem kagabi. Tad-tad ng bala ang salamin sa harapan, sa tagiliran, sa pinto, hanggang sa likuran ng sasakyan. Bakas din ang talsik ng dugo sa salamin at upuan sa loob ng sasakyan na nagmula sa mga tinamaang biktima. Na-recover din ang ilang fragments ng tumamang bala sa loob ng sasakyan. Hindi bababa sa 12 tama ng balang tinamo ng sasakyang lulang si Deputy Director Reynaldo Esmeralda. Dito sa harapan, nakaupo ang kanyang kapatid na si Nilo, habang si Deputy Esmeralda naman dito sa likuran nakapwesto nang maganap ang pag-atake. Pero aminado ang pamunuan ng NBI. Palaisipan pa rin kung paano natukoy ng mga suspect ang sasakyan ni Esmeralda. Nagpalit pa raw kasi si Esmeralda ng sasakyan kamakailan dahil sa mga natatanggap na death threats. Recent change ng vehicle si Deputy Esmeralda because of some threats nga. But surprisingly, na-identify pa rin siya as nandun sa particular vehicle na yon and he was assaulted. It's a puzzle really for us. Ang sigurado raw, determinado ang salarin na tapusin si Esmeralda. Paglilinaw ni DOJ Secretary Laila de Lima, wala siyang pinagbibintangan sa nangyaring ambush. Pero base raw sa impormasyon na nakarating sa kanya, may alitan sina Esmeralda at dating NBI Director Magtanggol Gatdula. Parang nagkakaroon sila ng diferensya noon. Parang pinaghihinalaan ata ni former Director Gatdula na si Deputy Director Esmeralda daw ang nagtip kay Montulfo. Si Montulfo, alam nyo, siya yung unang-unang nag-expose nung O'Hara incident. Bukod daw kay Esmeralda, maging siya raw at iba pang opisyal ng DOJ tulad ni na Yusek Francisco Barahan at Asek Zabedin Aziz ay nakakatanggap rin ng death threats. Belt naman ang kampo ni Gatdula. Walang basihan ang ginagawang pagdawit ni Secretary de Lima sa kanila. Kakapanalo nga lang daw ni Gatdula sa Manila RTC Branch 8. Nakakuha daw ito ng injunction para ipatigil ang paggamit ng DOJ sa mga umunoy nakalap na ebidensyang laban kay Gatdula sa reklamong illegal detention at kidnapping. Kaya wala raw dahilan para gawin ni Gatdula ang ibinibintang sa kanya. Nananawagan kami kay Secretary de Lima, itigil nyo na itong pang-aapi kay Katanggol Gatdula. Yung tao ay dapang-dapa na po. In-accuse nyo na siya bilang kidnapper. Ngayon, i-accuse nyo pa siya ngayon as an assassin. Eh, wag naman. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! For the first time, mapapasabak si Judy Ann Santos sa Cinemalaya Film Festival. Kabado nga ba ang premyadong aktres? Makichika kay Nelson Canlas. Magiging mapili na raw si Judy Ann Santos sa Gonzillo pagdating sa mga proyekto. Lie-low muna raw siya sa paggawa ng mga teleserye para makatutok sa mga lumalaking mga anak. Pero nang ialok sa kanya ang mga mumunting lihim, agad daw niya itong tinanggap. Ito ang kauna-unahang pagsabak ni Juday sa paggawa ng Cinemalaya movie. It's not offered on a silver platter. Hindi siya yung parang mainstream production. Pag-e-effortan mo, tatrabahuhin mo talaga, pag-aaralan mo ng matindi kasi... Para naman kay Director Joey Reyes, isang proyektong malapit sa kanyang puso ang Cinemalaya movie na ito. Base raw kasi sa mga personal experiences niya ang isinulat niyang kwento. Kung dati raw ay jury siya ng Cinemalaya, ngayon naman siya ang magdidirect ng isang entry. I've never felt so excited about doing a movie like this for the longest time. Feeling ko ito ang una kong pelikula uli. Because I'm going to do new kinds of movies and I'm going to help young filmmakers make the movies that they want
para naman maiba ang ulam na pinapakain natin sa mga manonood ng pelikulang Pilipino. Maiba lang ng kahit kaunti. Dahil isa ang Cinemalaya sa mga respetadong Indie Film Festival, kapwa kabado sina Juday at Direk Joey. Tinatanong mo kung kabado ako, hindi lang ako kabado. Kabadong ako. Pero, saksakan ang saya ko. Ito na yung bagong linya ngayon ng mga pelikulang uusbong at maaaring makarating sa ibang bansa. Pero the mere fact na tinanggap kami ng Cinemalaya, bongga na ako doon. Okay na ako doon. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mamaya Derek Monasterio at Sara Labati magkasama ng Valentine's Day sa Paris. Ang detalye sa pagbabalik ng Chika Minute. Abangan! The Born Legacy star Jeremy Renner nag-courtesy call sa Pangulo. Naku, kung todo nakabarong, kunyari. Pero, naka-cargo pants. At sa London, mga modelo rumampa ng walang saplot. May hat naman. Walang pati na pagtutok dito lang sa 24 oras.